Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back. Dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin, PBBM may solusyon. Kaya pala maraming bangag ngayon. Patungkol po riyan mga kababayan. Ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, eto pasadahan po muna natin ang mga nag-trending na mga balita sa mundo ng social media. At ito nga mga karibyo natin, unahin na po natin itong si President Bongbong Marcos Jr. Ito po ang sabi niya mga kababayan. Nako. Sabi po ni President Bongbong Marcos Jr. mga kababayan, the lessons that we learned are that the solution to war is not more war. And that the solution to war is only peace. Nako. Ano po sa palagay nyo mga kababayan? Ha? Peace nga ba ang solution sa war? Diba, syempre, peace talaga yan. After war, diba, may peace. Kung ang tinutukoy po ni President Bongbong Marcos Jr. ay yung war on illegal drugs, kung walang war on illegal drugs, kung magkakaroon po ng peace on illegal drugs, abay talagang dadami po ang mga bangag dito sa atin. Diba? Yan po yung angulo na gusto kong i-point out mga kabayan, no? Yung war on illegal drugs. Kasi sabi po ni President Bongbong Marcos Jr., the only solution to war is peace. Sige, mag-peace kayo on illegal drugs kung masolusyonan ba yan. Diba? Siyempre, tatahimik ang mga yan. Ha? Kasi wala na peace na silang lahat mga kababayan, no? So, I still believe that war on illegal drugs is needed, no? By our country, mga karibyo natin. And we don't need, no? To have peace on illegal drugs. Nako. Baka maging zombie tayong lahat dito. Well, anyway, yan po yung anggulong gusto kong i-point out. Hindi ko alam po kung anong war yung tinutukoy ni President Bongbong Marcos Jr. No? Lahat naman ng war peace daw peace, no? Ang solusyon. So, what do you think mga kababayan? In terms of war on illegal drugs, dito po tayo mag-focus kasi ito po yung in-example natin No? Kaya nga sabi dito, no? Baka lang, no? Baka lamang naman maging zombie na ang mga Pilipino kapag magkaroon po tayo ng peace on illegal drugs. Ako po. Ay mga kabayan, ano po ang inyong komento dyan sa solusyon ni President Bongbong Marcos Jr.? I-comment nyo na lang po at eto pa. Pasadahan din po natin to. Nako. Eto just in mga kabayan mula po sa ABS-CBN News. Kidnap victims Anton Tan and his driver were found dead and abandoned in Rodriguez, Rizal, as confirmed by Teresa Angsi, founding chairman of the Movement for Restoration of Peace and Order. Nako po, mga kabayan, ano po ang ibig sabihin nito? May galit ba? May galit siguro dito sa chairman, mga kababayan, no? Yung, hindi pala, no? Si Teresa pala yung, mga kababayan, founding chairman. Well, anyway, what I'm trying to point out dito, mga karibyo natin, bakit bumabalik na naman itong mga kidnappers, no? Akala ko ba yung crime rate natin ay pababa ng pababa? Paki-justify nga po. Ito, General Marbel,
Kasi siya ang nagsabi, no? At saka kaya Speaker Martin Romualdez. Itong dalawang ito ang masigasig, no? Na sasabi that the crime rate of the Philippines bumaba na, di ba? Pero bakit ganito? May mga ganitong nangyayari, may kinidnap at may ginurgor. Ano po ang inyong masasabi diyan, mga kababayan? Talaga nga ba na ang crime rate ng Pilipinas ay pababa ng pababa? Well, anyway, no? Based po yan sa data nila. Saan kaya sila kumuha ng data, mga kababayan? Nako. Ayan, anong masasabi nyo dito, mga ka-review natin? I-comment nyo na lang po, ha? Malaking malaking tao po ito. Kumbaga, di ba? Malaking kawalan po ito in terms of investors kasi mababalitaan nila na ganito pala. Di ba? Ang nangyayari sa Pilipinas. Anong iisipin nila? They are not secured, di ba? Hindi sila komportable na mag-invest dito sa Pilipinas, mga kababayan. Ano po sa palagay nyo ang inyong opinion patungkol po dito? What I'm trying to point out here, mga kababayan, kung bakit ko ito i-share, kasi diba, sinasabi po ni General Marbel at ni Speaker Martin Romualdez that the crime rate of the Philippines is slowing down, no? Pero kabarang kabaliktaran ang nangyayari sa totoong buhay, mga kababayan. Well, anyway, anong opinion nyo dyan? I-comment dyan na lang, mga ka-review natin. At ito pa, pasadahan din po natin itong balita. Itong statement ni Jude Asedre, mga kababayan. Sabi niya po, ito po ay patungkol sa mga influencer, ha? Sabi niya po, when influencers use their platform to spread lies, attack others, and stir hate, that's not free speech. That's abuse and it's hurting real people. Okay, nandiyan na po tayo sa ganyang argumento. But mga ka-review natin, if you are a public official, public employee, you are entitled for criticism, mga kababayan. Huwag kayong maging balat sibuyas, no? Jude Asedre, diba? Yung mga tinitira naman ng mga influencer, mga kababayan, itong mga opisyal ng gobyerno na sa tingin nila ay hindi gumagawa ng mabuti. Not doing well in terms of their job description. Diba? Kung kayo po ay public official, dapat maging umasta kayong public official. No? Hindi yung you go beyond being public official. Kasi talagang makikita po kayo ng mga vloggers, no? Pag tinira na kayo, sasabihin nyo, that's abuse and it's hurting me. Well, if you are a public official, no, mga kababayan, you are exempted, no? Exempted po kayo doon sa sinasabing hurting real people. Yes, you are a real people, pero you are entitled for criticism. Yun lang yung pagkakaiba, no? Well, anyway, ano po ang inyong opinion dito, mga ka-review natin? Nagbabalat sibuyas naman itong si Jude Asedre, mga kababayan. Tinitira rin yung mga influencer, no, mga ka-review natin. Well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment dyan lang po. At eto, throwback muna tayo, mga kababayan. Para hindi makalimutan ng lahat. Ito kasi tinitira talaga nila si Vice President Sara Duterte. Ito, paalala lang po natin sa ating mga kababayan. Sabi po ng COA, Marcos spends 4.56 billion combined confidential and intelligence fund. Kita nyo na yan? 4.5 billion, mga kaubayan, ang confidential and intelligence fund ng ating President Bongbong Marcos Jr., no?
So, hindi nyo ba tatanungin? Sa sobrang laki nito mga kaubayan, hindi nyo ba tatanungin kung may misuse of funds din dito kay President Bongbong Marcos Jr.? Kung gumagamit rin ba siya ng mga undercover agents mga kaubayan? Kung gumagamit din ba siya ng mga code name? Para hindi malocate yung kanyang mga assets, mga karibyo natin. Bakit hindi nyo tanungin? No? Kay Vice President Sara Duterte, you are very, very eager, no, to know yung mga real names na mga code names or na mga secret agent or undercover agents. Talagang gustong-gusto nyong malaman. What I'm trying to point out dito mga kaubayan kung bakit ko po i-share. Kasi isipin nyo, ang pinag-uusapan po natin dito kay Vice President Sara Duterte is only 125 million. While the President, 4.56 billion mga kaubayan. If you are a wise congressman or congresswoman, you have to ask, you have to ask the president about this 4.56 billion in comparison to Vice President Sara Duterte's intelligence or CIF, para makumpara ninyo kung tama ba ang paggamit ng confidential fund ng presidente or ng vice presidente. Because you don't have any comparison. Sinisingle out nyo lang si Vice President Sara Duterte. Yun yung problema dyan, mga kaubayan. Pero eto, pinaalala lang po natin, Sabi ito sa COA po ito galing, Marcos spends 4.56 billion combined. Confidential and intelligence funds, mga kaubayan. Ano po ang inyong reaction dyan? Comparing VP Sara and President Bongbong Marcos Jr. CIF, mga kabayan. Okay? I-comment nyo na lang mga karibyo natin ang inyong opinion about dito at eto na nga. Pasadahan po muna natin itong video ito at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Sadyang nagulantang ang buong Pilipinas, pati sa ibang bansa na may mga Pilipino dahil sa tila wala di umanong due process sa pag-aresto at pag-surrender ng gobyernong Marcos sa ICC or International Criminal Court at dinala sa The Hague, Netherlands ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. General Nicolas Torre, wala di umanong kawala at sasampahan na di umano ng patong-patong na kaso dahil sa ginawa nitong iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, Chairwoman ng Senate Foreign Relations Affairs Committee, Senator Amy Marcos, dismayado dahil sa hindi sumipot ang halos lahat ng inimbitahan na mga opisyales ng gabinete ng kapatid nito na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. patungkol sa investigasyon sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagpadala sa kanya sa banyagang korte ng ICC. Matatandaang hinamo ni Secretary Lucas Bersamin isang araw bago ang pagdinig sa Senado ang pagsulat nito kay Senator Amy Marcos sa lahat ng gabinete at opisyalis ni BBM ay hindi na magkakadalo sa naturang hearing at dinahilan nito ang executive privilege. Isang araw bago ang ikalawang pagdinig sa Senado ang pagsulat nito kay Amy Marcos na lahat ng gabinete at opisyalis ni Bongbong Marcos ay hindi na makakadalo sa naturang hearing at tila dinahilan ang executive privilege. Kaya naman sobrang desperado ng mga senador na kahanda na ang sabpina para sa kanila. Samantala, ilan sa mga opisyalis ng Pangulong Bongbong Marcos ay hindi saklaw sa executive privilege, lalo na si General Nicolas Torre na siyang nangunguna sa pag-aresto at persahang
Pero bakit hindi Ipadala umattend? Pangulong Diba? Rodrigo Roa Duterte sa The Hague sa Netherlands. Nahaharap di umano si Torre sa kaliwat ka ng kaso at maaaring makulong ito ng mahabang panahon dahil sa maraming paglabag sa batas hinggil sa ginawang iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa So yan mga kababayan, no, ang eto feeling ko lang to mga karibin natin, para kasing ang lumalabas ngayon no sa mga pinopost sa social media, parang matutuwa talaga ang taong bayan if in case na ma-contempt si General Torre, no, because he is not included sa privileged speech. But then again, hindi po siya nag-appear no doon sa second hearing mga kababayan. So, ang tanong ngayon, ano ang magiging aksyon ng Senado patungkol po dito sa mga individuals who are supposed to be attending no the hearing pero hindi po sila sinunod. Are they going to cite in contempt these individuals mga kababayan? Kasi pag ginawa nila yun, talagang siguro kung magpapaparty ang mga tao sa Pilipinas. Sa sobrang tuwa. Kasi ako personally, talagang matutuwa ko. Kasi ang iisipin ko mga kababayan, ay salamat, nakaganti na rin, no? Nakaganti na rin si, although it's not fair, no? Pero at least, nakaganti na kahit paano si former President Duterte sa mga trahidor, hudas ng ating bayan. Diba, mga karibin natin? Ikaw, matutuwa ka ba? In case lang naman na may ma-contempt dito sa mga official na ito ng mga kababayan. Okay? Well, anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa walaan bayan ko, sa maglakaw ng